Good morning guys. So today I am going to discuss the items for the final coaching natin this sem for DEFO. And I hope guys na panoorin nyo siya because this will be your review for the mock CFE and the CFE. Okay, so before anything else, gusto ko lang kayo i-good luck before the mock CFE and the CFE schedules natin. And I hope guys na do your best. Okay, basta gawin nyo lang yung best nyo, especially nagsisimula yan during your review phase hanggang during the examinations. Please make sure that follow all the guidelines and make sure guys na dumating kayo on time sa schedule date natin because mahigpit na kalaban talaga natin for mock CFE and CFE is yung time natin. So guys, as soon as possible is much better if makarating na kayo ng mas maaga sa examination area natin para hindi na maging problem. Okay? So yun lang guys, wala naman na akong idadagdag o sasabihin pa. I just want you guys to do your best. Wala namang binibigo si Lord pagdating sa mga ganung bagay. As long as nakikita niya na ginagawa mo yung best mo, everything will follow. Okay? So, ayun, this is a 46 item. I think 15 situation problems to na di-discuss natin, and i-breakdown ko na lang siya siguro, magkakaroon na lang ng breakdown yung mga natin para hindi din ganun ka-overwhelming panoorin. Okay, so hati-hatiin ko siya. However guys, mag-start muna tayo dito, siguro mamaya na yung conceptual problems, isingit ko na lang mamaya sa dulo siguro yun. Unahin natin yung situational, okay? Lahat naman ng type ng stresses madadaanan natin, don't worry. And so yun, mag-i-start tayo for the normal stress of course, okay? So the first thing, ito guys is more on tips and tricks on how to approach the problems. Okay, so guys, I think review na lang siya. So bibigay ko na lang sa inyo ano ba yung dapat na iniisip mo in approaching the problem. Paano ba yung dapat mo ginagawa? Okay? In this case, basahin natin. Segments A, B, and CD of the assembly are square solid rods and segment BC is a hollow square. Axial load is applied as shown. Rod BC has a dimension of 40 mm and thickness of 12 mm. Okay? Pagkayari mo guys magbasa ng tanong, okay, ito ang tip ko sa inyo. Pagkayari nyo magbasa ng situation problems, okay, yung binasa ko na yung kanina, the first thing that you're going to do is, siguro, basahin mo muna yung tanong. Okay? Yung mga tatlong tanong, nakasunod yung situation na yun. Kasi, para alam mo kung paano siya i-approach. Time saving kasi, if alam mo agad kung ano hinahanap. Hindi yung kung ano-ano pa yung gagawin mo, di ba? There are situational problems, guys, na minsan nandun na yung sagot, hindi mo binasa yung tanong, kaya hindi mo alam kung, kaya ginawa mo muna kung ano-ano muna ginawa mo. Hindi ko naman pala kailangan ng ganyan, hindi ko naman pala kailangan ng ganito, bakit ko siya hinanap? Kasi hindi mo alam kung ano ba yung totoong hinahanap dun sa may problem. So after mong basa ng situation, basahin mo yung problem. Ang sabi, determine the stress at AB. Okay? Determine the stress at BC. And determine the stress at CD. So technically guys, hinahanap sa atin yung stress. Okay, for situation number 1, hinahanap sa atin guys yung stress. Generally, ano ba yung formula ng stress? Tingnan mo muna, balik ka dun sa may situation. Ang sabi dyan, axial load is applied. Ibig sabihin ng axial load guys, that the load is applied towards or perpendicular to the cross-sectional area. Okay, so ibig sabihin, normal stress yung hinahanap natin. Okay, kung ganun pala, if normal stress yung hinahanap, ano yung formula for the normal stress? Diba simply, normal stress is equal to force over the area. And then guys, kapag gaganyan, hanapin nyo muna yung mga parameters. Ano yung P? Diba force yun? Ano yung A? Yung area. Mamili ka. Isipin mo muna yung dalawa. Siguro force muna. In this case guys, okay, in this case, hinahanap sa atin yung segment AB. Dito na. Hinahanap sa atin tong segment A, B, and then segment B, C, and then for the last one, we have segment CD. So technically, yung force dito, yung stress dyan, stress AB, dito stress BC, and yung pinakadulo is stress CD. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo yung force, okay? Kailangan mo yung force AB, tsaka yung area AB. Tama? Dito naman, kailangan mo yung force BC, at tsaka area BC. And then, para dito naman guys, kailangan mo yung force CD at saka area CD. So in this case guys, yun yung mga kailangan mong hanapin. Okay, so paano ba natin mapapalitaw yung force AC muna? For example, we're going to discuss we're going to get the forces muna.
Pag forces guys yung hinahanap, di ba, those forces are internal forces. Meaning, hindi yung sisingaw, kung hindi, puputulin. Okay? In this case guys, the most efficient way to identify the forces is by cutting the cross section. Okay? So may pusa pa. Okay, so yun. Ibig sabihin, kailangan nating i-cut yung cross section natin. Okay? So ibig sabihin, need natin iputulin. So if in this case, pasensya na kayo, may pusa. Okay, so ibig sabihin, yung for segment AB, kailangan natin siyang putulin. Okay, kung puputulin natin yan, hindi ba this will be your segment AB. Okay, so this will be your segment AB. Putol na yan. Okay, putol na yung cross section natin na yan. Kung mapapansin nyo, for segment AB, meron tayong, pag pinutol mo tong portion na to, di ba ito ipuputulin mo dyan, ito yung ginawa ko. Ayan, pinutol mo yan, ibig sabihin ng force lang napapasok dyan is, wait lang. Di ba, ang force lang napapasok dyan is ito, which is 20 kilonewton. Ngayon, para makuha mo yung force BC, okay, by the way guys, yung force BC na sinasabi ko dito, okay, yung force BC natin, okay, yung force BC natin dito is kung ano ba yung isisingaw nung pagkakaputol mo. Yun kasi guys yung internal reaction to the external forces. Meaning, kung meron kang 20 kilonewton doon, hindi mo na siguro kailangan mag-assume kung ano ba yung direction ng internal force. Diba, in every action, there's an equal and opposite reaction para dun sa may forces ng mga reactions natin. So, I believe, pag ganyan yung ating PAB. Okay? Dito ko na lang gagawin siguro yon, but taking the summation of forces along the x-axis naman yan, di ba? Which is equal to 0. 0 to the right positive tayo dito. 0 is equal to 20 minus PAB. So technically, yung PAB natin is equal to 20 kilonewton. So make sure guys na i-indicate yung unit kasi may mga times na kailangan natin convert yan. Pagka bumubuo tayo ng equation, meron instances na parang, kumbaga, may mga instances na meron tayong internal forces pa. So, basta mamaya, siguro meron ba tayo example doon? I think meron naman. O kung wala, siguro idadagdag ko na lang siya. But yun, wag yun lang basta kakalimutan yung mga units natin. So, ibig sabihin, the force AB is 20 kilonewton. So, wag muna natin yung siguro i-diretso na natin ng segment BC. Kung puputulin mo naman itong segment BC, di ba ganyan yan? Okay? Putulin na natin siya. So, ulitin ko lang. Ito buo na to. Take note guys, buo na yan. Ito naman yung puputulin natin. Okay? So, technically, this will be your A, this will be your B, and this will be your C. Okay? So, ngayon, isulat mo ulit yung mga forces. Okay? In this case, meron tayo dito. In this case, we have 20 kilonewton. And then, meron tayong 25 kilonewton na pumupul dito. Okay, this is 25 kN. And then, we have 25 kN. At lagi nyo guys tatandaan na yung 25 tsaka 25 kilonewton na yan is applied along or across the cross section. Pero wala siya sa gitna. Meaning nakapabilog kasi yung 25 na yan. O kaya naman, dalawang point dito sa may cross section natin dito, diyan ina-apply yung 25 kilonewton. And take note guys, that yung 25 kilonewton na yan is hindi yan, kumbaga, hindi pa yan yung resultant natin na force na nag-a-act sa cross section na yan. Tama? Kasi guys, kailangan along this line of action bago ka magkaroon ng summation ng forces mo. Tama? So, di ba nagsasummation tayo ng forces? So, hindi mo pwedeng pag-plusin yung dalawa na yan unless kunin mo yung unless kunin mo yung resultant nung dalawang force natin. In this case, guys, okay? In this case, guys, okay? In this case, kukunin mo yung resultant nung dalawa na yan. So, in this case, we have 50 kilonewton. Kapag nakuha mo na yan, technically, hindi mo na kailangan to. Alisin mo na yan kasi nakuha mo naman na yung resultant niya. So, kung ganun, okay? So, dito guys,
pagka nag-assume kayo ng forces, tingnan nyo kung alin yung mas malakas. Ganito na lang siguro para hindi na kayo nag-assume. Tingnan mo 20 kN papunta sa kanan, yung 50 kN papunta sa kaliwa. Alin yung mas malakas? Yung 50 kN. Okay? And then, alin yung dadagdagan mo ngayon para ma-equal mo yung force na 20 kN doon sa 50 kN. So, kailangan ng tulong ni 20 kN. Ano ba yung direction ng 20 kN? Diba? Pakanan. Meaning, yung PBC natin is technically pakanan. By the way guys, etong una natin, since towards the cross-sectional area siya, ang cross-sectional area natin is eto. Yung PAB natin is towards the cross-sectional area, meaning, ano siya? Is it compression or tension? Okay, so this is compression. Kasi nga, towards the cross-sectional area siya. Ngayon naman, this is yung force BC natin or the internal force BC natin is away from the cross-sectional area. So, taking the summation of forces, siguro wag na. Diretso na natin. We have P0 is equal to PBC sa pakanan is positive plus 20 kN minus 50 kN. So, in this case, yung PBC natin is equal to 30 kN. But make sure guys, that 30 kN na yan is, alam mo kung ano yung direction niya. Is it tension or compression? So, kung titingnan mo, this is our cross-sectional area. Yung force natin is away from the cross-sectional area. Therefore, ito ay tension. Ibig sabihin, hinihila niya yung portion na yan. Okay? Now, next. Down for the last one. Siguro, pwede na tayo dito. Paano naman, sir, pagka nagpagganyan, bubuuin ko pa ba? Siguro, this is from left to right. Left to right. Left to right. Ito naman, subukan natin from right to left. Okay? So, in this case, dito tayo magsisimula. Ang cutting plane natin is pagganyan naman. Okay? So, this is D. This is C. Kung meron kang 40 kN dito, kung meron kang 40 kN dyan, ano naman ngayon yung ibabalik nung internal force BC mo, PCD mo, para ma-equal niya yung 40 kN. So, technically, hindi mo na kailangan mag-isip ulit. Kukontrahin lang niya yan. So, therefore, kung pakaliwa yung 40 kN, pakanan naman yung ating PCD. So, in this case, guys, we have PCD is equal to 40 kN. In this case, ang naging cutting plane natin is ito. Meaning, ayun yung cross-sectional area natin. If the force is directly towards the cross-sectional area, therefore, ito ay compression. Okay? So, tapos na tayo guys for the force. Bakit ko ba ginaganito? Para mas ma-appreciate nyo muna kung paano ba natin pwede pang, the other way na pwede pa nating isolve yung ating problem. Tayo mag-line. Yun. Okay. Now, after the force, okay, so ibig sabihin, meron ka na ditong 20 kN na compression, 30 kN na compression, tension, sorry, at saka 40 kN na compression. Now guys, take note of the area. Ito naman. Ito, sobrang halaga na ito. Bakit? Kasi tingnan nyo lang. Take note of the area. Okay? Basahin yung problem. Kaya ako pinaghihiwalay na ganyan para alam nyo, since we have force over area, huwag nyo siyang balagbagin na kung ano-anong gawin nyo agad. Pwede nyo siyang paghiwalayin, guys, para mas ma-analyze siyang mabuti. So, nasa area na tayo. So, ibig sabihin, cross-section pinag-uusapan natin. Segments AB and CD of the assembly are solid square, meaning solid daw na square. Ibig sabihin, yung area natin for AB, okay, and CD ay ay squares. So, technically, tingnan mo. Kasi, ang nasa isip mo agad dyan, kapag ganyan yung figure at ganyan nakaharap sa'yo, ang nasa isip mo agad dyan, ano agad yan, di ba? Parang bilog. So, balagbag ka nyan, pi d square over 4, mali ka na nun. Sige, pagbibigyan natin yung gusto mo, okay? Sige, mamaya, tingnan natin. Simulan natin sa area ng AB muna. For area ng AB, nakita mo guys that you have 25 na thickness. Since square yan, ibig sabihin both ways ay 25. So, ibig sabihin, this is 25 square. Okay, or equal to 25 square or equal to 625. Since doon muna tayo sa may solid squares, kasi sabi solid squares doon sa AB saka si CD. So, dito tayo sa area ni CD. This is equal to 20 square, which is equal to
400 naman. Okay? So, we have 400. Now, eto guys, hollow square. Meaning guys, butas. Di ba pagka guys, sumukuha tayo ng area, di ba we have area ni butas, area ni buo minus area, huwag natin buo, area butas. So, ano yung area ng buo? Ang area ng buo natin is 40 square, tama? 40 square minus, kung titingnan nyo, i-drawing natin to. Okay? I-drawing natin yung cross-section nung butas. Burahin ko na lang mamaya. So, this is, ang sabi, ang thickness daw ay 12. Ibig sabihin, 12 yan. And then, 12 ito. So, it works both ways kasi tubular yan eh. Tube siya, di ba? So, if this is 40, ilan nga yung loob? Ilan nga yung loob na portion natin na to? Okay? So, 40 minus 12 sa kaliwa, tapos minus 12 pa ulit sa kanan, magiging 16 ngayon yan. So, ibig sabihin, yung inner dimension natin is 16, yung outer dimension natin is 40. Since square yan, nag-work yan both sides. Sir, paano pagka hindi square? So, ibig sabihin, gagawin mo yun in both ways. Ibig sabihin, meron ka for width, meron ka for length. So, this is 16 square. So, we have 40 square minus 16 square. This is 1344. 344. Okay? So, yan. So, ayan. And then, deduct na tayo for the stresses. We have stress. Okay? For stress na AB, ay, yun na favorite yung ads. For stress na AB, guys, this is, for stress na AB, you have 20 kN compression na force at 625 na area. So, this is equal to 20 times 10 raised to 3. Tama, Newton to kilonewton. Since ang choices natin is MPa, Newton per millimeter square yan. Isa pang way yun, guys, para ma-identify nyo kung tama ba pinagagagawa natin. So, ulitin ko lang. So, this is AB is equal to 20 times 10 raised to 3 over the area na 625. So, ilan to? 20 times 10 raised to 3 over 625. So, we have 32 MPa. 32 megapascal. Balagbag ka. So, nakakita mo agad yun. Pinakaunang nakita ng mata mo, minamalas ka nga naman, is etong letter C, which is 32 MPa tension. Ito yun. Ayan. Bilog ka agad. Mali ka. Dapat alamin mo muna kung ano ba yung condition. In this case, guys, we have 32 MPa, but kung titingnan mo yung force natin, you have 20 kN compression kanina, di ba? Meaning, yun din guys, yung magiging stress natin dyan. So, 32 MPa compression. So, ibig sabihin, ang sagot natin for number 1 ay etong letter A. Okay? For number 2, di ba madali lang pag tinable mo? Matagal lang siya kasi ini-explain ko pa siya. Pero pag kayo na gumagawa niyan, tuloy-tuloy lang, mas mabilis pa. So, this is B, C. So, this is equal to, ano yung force BC? You have 30 times 10 raised to 3. Ano yung area? You have 1, 3, 4, 4. Okay, which is equal to 30 times 10 raised to 3 over 1344. This is equal to 22.32. You have 22.32 megapascal. And then check mo ulit, this is tension. Now, meron akong twist na ipapakita sa inyo dito. Actually, nakita ko or napansin ko lang siya kasi namali din ako dito sa may solution guide ko na sinusundan na sinulat ko kahapon. Namali ako kasi tingnan nyo kung paano tayo magkakamali. Ang sabi dyan, hollow square. Pero itry nga natin guys. By the way, ang sagot pala dito for number 7 is 22.32 tension, which is letter C. Oh yeah, letter C. Ngayon, ang na-consider ko kasi is bilog. Okay, bilog. Kung bilog yan, di ba, if this is 40
ito ay 16, tama? 16 ba yung ano natin yan? So, this is 16. Okay? So, ang na-compute kong area is, sige, i-direction na natin. Ang na-compute kong stress, since meron tayo ditong 30 times 10 raised to 3, di ba? Tapos, ang na-compute ko na stress, or the area is, syempre, since bilog yan, we have pi outer diameter square over 4 minus pi inner diameter square over 4. So, i-compute nyo yan, guys. So, sige, compute natin. We have 30 times 10 raised to 3 pi 40 square over 4 minus pi 16 square over 4. So, ang lalabas dyan is 28.42. Ayan, no? 28.42. Aligay mo, tension pa. Kung ganyan yung una mong naisip, sobra kang na-hype, ang bibilugan mo dyan dito, for sure, ito, 28.42 tension, letter D, sagot mo. Tapos magtatanong ka, bakit ako namali? Diba? So, kung guys, bakit ito diniscuss or bakit ko siningit, it is because to tell you the importance of the analysis. Bakit? Kasi sa haba-haba ng pinagkagagawa mo, kung hindi mo naman sure kung ano ba yung mga pinagsusulat mo dyan, lalabas yung sagot, mali ka pa rin. And guys, para sa mga tatanong, sir, bakit, it is the perfect way to explain siguro. Binura ko na guys para hindi magulo. It is the perfect way to explain siguro bakit, sir, bakit ba kasi naglalagay pa kayo ng mga panggulo? Ba't ba may mga traps pa na ganyan? Nakaka-cool ba yan? Ginaka-cool nyo ba yan, sir? Guys, that's not the purpose. Hindi para maging cool. Okay? At ito papansin nyo tayo guys are engineers, okay? So we are civil engineers in general and we always uphold the safety of the people. Ipagpalagay mo guys na ang basa mo sa plano is circle pero ang talagang nakalagay is the square. At mas safe yung square in general. For example, based on your design, mas safe yun. So, nakadepende naman sa dimension yun. Anyway, in your design, mas safe yung square. And namali ka, circle yung nilagay mo. Okay? So, technically, marami kang cost na kasi kailangan mong baguhin yun, kailangan mong sirain, kailangan mong ulitin, kasi namali ka nga. And guys, sa construction business, sobrang halaga din ng pagiging, kailangan meron tayong keen attention to details para hindi tayo nag-aaksaya ng pera. Kasi pera lahat yun, once na ulitin mo, labor, materials, equipment, etc. Pera lahat yun. So guys, hindi lang yun para ika-cool. It is for you to understand the importance of the analysis. Pag nabasa mo yung problem, paano mo i-approach, ano ba yung dapat kong gamiting mga values dito. So, ayun. And then even kung tinan mo, nagkamali pa. Based on my solution, circle yung ginamit ko, hindi ako nagbabasa. So, what more pa pagdating ng exam na merong halong pressure. So, please practice kung ano ba yung dapat na ginagawa natin. Minsan ko lang naman ito sasabihin for the few problems na kasunod, hindi ko naman na siya uulitin. Automatic na yon, mahalaga na yon. But, yun, guys, kailangan lang nating maging, kailangan maging patient tayo in identifying the problems, kung ano ba talaga hinahanap. So, in this case, ang sagot is 22.32 MPa. That's the correct answer. Anyway, next is for letter CD. Okay, for the stress ng CD, this is equal to, ano ba yung ano? We have 40 times 10 raised to 3. And we have 400. So this is equal to 400 times 10 raised to 3 or 400. By the way, kaya ako siya times 10 raised to 3. It is because, wait lang. 400 niya. Sorry, that's 40 lang pala. 40 times 10 raised to 3 over 400. So we have 100 MPa. By the way, this is compression ulit. So, titingnan mo compression yan. Okay? So, ang sagot natin for this one is 100 MPa tension letter. 100 MPa tension letter C. Okay. Sorry. Namali pa. 100 MPa compression pala. Okay. Okay, yan. Sagot. 32 MPa compression. We have, bago ka mag-proceed sa next problem, check mo ulit yung sagot mo. You have 32 MPa compression.
You have 22.32 MPa tension at 100 MPa compression. So in this case guys, hindi ka na mai-stress kung tama ba yung nasulat mo, nabilugan mo, or na-shade mo, etc. Pwede ka na mag-proceed. So let's proceed to the next problem. So guys, ito from starting here on guys, I think medyo tips na lang talaga ibibigay ko. So na-discuss ko naman kanina on how to paano mamili ng tamang mga values. So yun guys, in this case balik tayo dun sa may analysis natin. In this case guys, kung papapansin nyo, dito ko na lang siguro isusulat para hindi rin time consuming, mahaba ng masyado yung video natin. Okay, in this case guys, ano pa ba isang way or method para ma-identify natin ng mabuti kung ano ba yung mga forces na included? Pag nakakita kayo ng ganito, this is determinate naman. Kasi kung titingnan nyo, isa lang naman dito guys, yung walang support. Pag ganun guys, ibig sabihin, solvable pa rin siya by equilibrium equation. Pag nakakita kayo ng support na ganyan, technically, kakalito na yan, di ba? Unless, simulan mo sa kanan. Okay, mag from right to left ka. In this case, siguro mag from right to left na lang tayo. Pero kung hindi, sige, gawin na nga natin left to right na nga lang. Baka kasi yun dun kayo masanay. So, kung titingnan nyo mabuti, we have this steel rod. Ngayon, yung A na yan, magkakaroon yan ng reaction kasi fixed yan. Tama? Ano ngayon yung magiging reaction ng A na yan? Ibig sabihin, kailangan mong isolve yung reaction dalawa. Kunin natin to guys. This is 50. Sorry. Yan, this is 50. And this is 70. Tama? So, meron kang 50 na pakaliwa, 70 na pakanan, at 40 na papunta ulit sa kaliwa. So, tingnan mo mabuti para hindi ka na mag-summation forces. Tingnan mo 40 plus 50. Diba 90? Ano mas malaki? 90 o 70? Di 90. Ibig sabihin, si 70 yung nangangailangan. So, based on the direction ng 70, kailangan niya ng katulong papunta rin sa kanan. Tama? So, kung papunta sa kanan yan, may undo dito. Okay, kung papunta sa kanan to, this is, ngayon, yung magnitude naman. Tama? So, you have 90 na pakaliwa, you have 70 na pakanan. Ilan yung kailangan ni 70 para ma-equal niya yung 90? O di kailangan pa niya ng 20 kilonewton. So, hindi mo na kailangan talaga mag-ano yan eh. Okay? Hindi mo na kailangan mag-summation forces horizontal. Pero kung yun nga, para mas ma-sure ka, di gawin mo. O di tingnan mo, para ma-sure ka ngayon, 20 plus 70 is equal to 90. Tama? And then 50 plus 40 is equal to 90 din. So, ibig sabihin, in equilibrium na sila. Ngayon, hatiin mo. Now, in this case, hatiin natin to. Ganyan na lang siguro. Ngayon, ang force na kailangan mo i-consider dyan is of course, eto lang, yung mga forces mo lang dun sa may papuntang kaliwa kasi naka from left to right tayo, di ba? Saan ba yung dito? Okay. So, kasi undo. Okay. Now, ano yung mga forces na yun? Ibig sabihin, ang mga forces na yun is ayun lang titingnan mo. Ayan lang, di ba? Pinutol mong ganyan. O ano yung forces ngayon doon? So, meron ka lang 20 kilonewton. Anong direction 20 kilonewton? 20 kilonewton is papunta sa kanan. Therefore, ang kailangan mong 20 kilonewton ngayon for this segment AB ay ang punta sa kaliwa. So, this is 20 kilonewton. Sulat mo na lang din. This is compression. Kasi, Okay, next. Hatiin naman natin to. In this case, guys, ayan na ngayon. Ang mga forces na involved naman dito is yung ating 50 kilonewton tapos yung 20 kilonewton. In this case, 50 pa kaliwa at 20 pa kanan. Sino mas maliit? Yung pakanan. Ibig sabihin, kailangan niya ng katulong. Tama? So, kung 50 yan, ilan pa yung kailangan ni 20 para ma-equal si 50? There we have 30 kilonewton. In this case guys, away from the cross-sectional area, this is tension. Okay? Next, para sa last, hatiin natin to ngayon. Sige, consider pa natin from left to right. Ano ngayon yung mga forces na involved doon? So, in this case, ang forces na involved na sa'yo, ayan na yun. You have 20 kilonewton, you have 50 kilonewton, at saka 70 kilonewton. Meron kang 20 kilonewton pa kanan,
50 kilonewton pa kaliwa at 70 kilonewton pa kanan ulit. So, kung titingnan mo, 20 plus 70 na pa kanan is 90. Tapos 50 na pa kaliwa. In this case, sino mas maliit? Si 50. So, ilan pa kailangan ni 50 para ma-equal niya yung 90 na pa kanan? So, mas maliit siya. Ibig sabihin siya yung nangangailangan ng tulong. Ibig sabihin siya yung kailangan ng same direction. And then, ilan yung magnitude na kailangan niya. So, 20 plus 70 na pakanan is 90. So, ibig sabihin, kailangan pa ni 50 kilonewton ng katulong na pakaliwang 40 kilonewton. In this case, this is compression. Ngayon. Okay, so yun na guys. So, this is force ng AB. This is force ng BC. Tsaka this is force ng CD. O, yan yung mga forces natin. At for situation 2, ang hinahanap sa atin is stress ng AB, BC, at CD ulit. So, in this case, irekta na siguro natin siya. Okay, for number 9. Okay, by the way, this is 6, 7, 8, ano? 6, 7, 6, 7, 8. Para isi-save ko yung solution pag ano. So, this for number 9, ang sabi is for situation 2, determine the stress AB. So, ibig sabihin, kailangan nating i-identify. Basahin nyo ulit yung per area. Meron ka ng force di ba? Meron ka ng force sa AB na 20 times 10 raised to 3. Ilan yung area? Solid circular rods. Ibig sabihin, solid circular rods, hollow? Hindi, solid nga. Ibig sabihin, walang butas. Ganun, ilan yung diameter? We have 25 mm square. So, paano yun? So, pi 25 square area of circle over 4. So, this is equal to, for AB. So, we have 20 times 10 raised to 3. And then, pi 25 square over 4. So, this is equal to 40.74. We have 40.74 MPa. Bumalik ka sa choices. Tingnan mo, may dalawang 40.74 dyan. Tingnan mo yung condition. Is it compression or tension? Balik ka ngayon doon sa force na na-compute mo. So, ang PAB natin is 20 kilonewton compression. Technically, this is compression. Okay? May natin bilugan para ma-sure pa ulit. For number 10, for BC, naman, ano yung force natin sa BC? Ang force natin sa BC is 30 kilonewton. So, 30 times 10 raised to 3. At yung BC natin guys, ang sabi sa BC is a hollow tube. Meaning, butas. Ngayon, tingnan mo rod BC has an outer diameter of 40 mm and thickness of 12 mm. Yung pa lang yung ginawa ko kanina. Okay? Sabihin, ang area na to, okay, ang inner diameter nun, yung kaninang ginawa ko, 16, di ba? O para sa skip nomi dyan, yung mga mahilig mag-skip. O, tingnan nyo mabuti yung kanina. Bilog yun. Kaya 40. Tapos may bilog dito. Since 12 both sides, 12 to pareha sa to, di ilan yun natitira dito? Di 16 yan. Okay, o yun lang. Yun lang naman yun. Okay, next. So, this is pi 40 square over 4 buo minus butas na pi 16 square over 4. So, this is 30 times 10 raised to 3 over, wait lang, 30 times 10 raised to 3, and then we have pi 40 square over 4 minus pi 16 square over 4. So, in this case, we have 28.42. Dito pa lang sagot na yun. We have 28.42 MPa. O, so, si tension or compression. Kung titingnan mo yung force mo, this is tension. Okay? Now, if number 11, okay, dito naman sa stress ni CD, this is equal to, we have stress, for the stress of CD, we have 40 kilonewton. So, 40 times 10 raised to 3. Ano yung area niya? We have pi, solid yan, we have 20 square over 4. Okay, so in this case, we have 40 times 10 raised to 3 pi 20 square over 4. We have ilan? 127.32. So, we have 127.32 MPa. So, in this case, this is compression. Okay. So, ayun na.
So we have 40.74 compression for 9. For number 10 is 28.42 MPa tension and 127.32 compression for number 11. So bilugan mo na. Ayun, no? Congratulations. You have, this is letter B. Tama. Number 10 is 28.42 tension. So this is letter D. And for 11 is 127.32 MPa compression. This is letter B. So that's for situation number 2 or problem number 2 natin. And hello guys, for situation number 3, ito naman tayo. Okay, sa truss, paano naman natin i-apply yan sa truss? So determine the normal stress in members CD, HI, and CJ of the truss and state if the members are in tension or compression. If the area is 120 inches square, that's area for the area of the cross section. Okay, so guys, ang paano gagawin? So, pag nakakita kayo ng truss na ganyan, ano ba yung mga methods na nakakabisa nyo pa or naaalala nyo pa? In this case, guys, the most efficient way possible is yung method of joints. Aabutin ka ng madaling araw doon, di ba? Medyo matagal yun. So, pag ganito guys, yung problem na ang hinahanap is nasa midsection. Asan ba yun? Di ba ang CD natin is eto? Asan pa? CD, ano sabi? CD, IH o HI, CD, saka CH. Di ba yung mga hinahanap sa atin? So, technically, ayan yung mga asa midsection. So, in this case, okay, pwede ka na siguro mag-method of section. So, paano ba yun? Putulin mo yan. Okay? And then, ano mas madali consider? Yung nasa kanan, yung nasa kaliwa. Take note guys, na if i-consider mo yung nasa kaliwa, kailangan mo muna mag-solve ng reaction forces for A at saka sa K. Tama? Wala nang problema yun kung yun yung mas trip mong gawin sa buhay. But guys, the method of section, hindi naman siya usually nire-require kung anong section yung gagamitin mo. Is it the left section or the right section? It is kung ano ba yung pinaka-most convenient. Yun ang pinaka-ano. So, in this case, siguro i-consider na natin itong kanan. Review na rin to para sa method of section. And di ba guys, ang rule natin or ang ginagawa natin nun, hindi man siya rule, hindi siya rule, okay? Ang practice lang natin before, pag ganyan, since naputol tong mga cross section na to, di ba may sisingaw diyan? At by practice, ina-assume natin na lahat yan ay tension. Ito ba naputol ba yan? Of course hindi mo naman dinaanan yun ng cut eh. Ito yung naputol. Okay, so lahat yan ay tension. Ina-assume natin as tension. Paano? Pagka nag-negative, of course, mali yung assumption mo. Mali assumption natin, magko-compression yan. But ang idea is, pag namali, wag nyo muna siyang itatama. Okay, wag nyo muna siyang itatama. Ang gawin nyo is ituloy-tuloy nyo lang hanggang ma-solve nyo lahat ng hinahanap nyo ng mga, ano ba tawag dito? Ng mga forces, mga internal forces, dun sa cut na yun. Wag nyo muna siyang itama. Kasi yung sign na gagamitin nyo, kailangan, yun pa rin yung sign na ipa-plug in nyo doon sa next equation na gagawin nyo, doon sa may cut na yun. Okay, pero ayun siguro, panoorin nyo na lang siguro. Meron naman ako doon, I think meron ako atang concept for method of section. For statics ko before. So, ayun, i-browse nyo na lang sa YouTube channel ko siguro. Hanapin nyo na lang siya if nakakalimutan nyo pa rin yung method of section. So, yun. So, ayun, so, yan yung cut natin. So, definitely, this is your HI. This is your, wait lang. This is your HI. This is CH. And this is CD. Okay, di ba ano ba yung rule natin sa ano? Di ba kasi tatlong forces yan. So, technically, hindi ka naman pwedeng mag-moment dyan kasi concurrent yung force system na kino-consider mo dyan. Tama? Now, ibig sabihin, nagpa-pass through. So, a single point. Ngayon, ibig sabihin, dalawa lang yung working equation mo dito na pwede sana. Okay? Una is the summation forces vertical at horizontal. Pero, meron naman kasi tayong rule, by principle, pwede kang mag-take ng moment as long as doon sa may point kung saan magpa-pass through yung dalawang force natin. In this case, guys, pwede tayo mag-take pala ng moment dito sa yung pink na. Dito sa okay. Dito. Kasi dyan magka-pass through to, tsaka yung CD natin. Tama? So, if we're going to take the moment, dito tayo mag-solution,
Okay, if we're going to take the moment, summation of moment at C, sige, considering clockwise positive, di ba? This is equal to 0. Ano yung mga forces dyan? Lakihan natin. Lahat yan kasama, no? Okay? Unahin natin si CD saka si CH. Since dadaan sila sa point of concurrency natin, ang point to consider natin is C, mananalify niyan yung effect ng forces na yon. Okay? So, ang lilitaw na lang sa atin dyan is HI muna. Okay? From C, guys, yung HI natin is iikot siya counterclockwise. Tama? Itong portion na to, iikot yan na pag ganun, from C. Tama? So, from C, we have HI. Okay? So, 0 is equal to negative HI. Okay? We have negative HI. Okay? Multiplied by ilan yung perpendicular distance niya. Ang perpendicular distance ni HI natin ay 4 feet. So, we have 4. Okay? And then, i-consider mo naman itong mga other forces natin na sa D, E, tsaka sa F. Okay? So, kung titingnan mo, iikot naman ngayon ng clockwise yung tatlo na yan. So, we have 1,5 plus 1,5, 1,500 multiplied by ilan yung moment distance na nasa D. Ito muna. We have 3. So, tama. So, 3. Plus, yung nasa E naman, we have 1,5. Ilan yung perpendicular distance? Sir, 3 din po. O, mali na. From C, you have 3 plus 3, you have 6. Tama? And then, meron pa sa pinakadulo, yung 1,5 pa sa dulo, plus 1,5 multiplied by ilan? Multiplied by 9. Okay? Ayan. So, makukuha natin si HI dito. Okay? Tama ba? We have 0 is equal to HI. Negative HI, 4 plus 153 plus 156 plus 159. So, lilitaw dyan that yung HI mo is 6,750. Ang magnitude na to is 6,750 pound. And nag-positive yung sagot mo, di ba? So, ibig sabihin, tama na tension siya. Pero wag mo nga munang ilagay kung tension or compression. Mamaya mo na i-correct yan, okay? So, that's for HI natin. Kunin muna natin lahat ng forces. Madali nila stress eh. Stress hinahanap dyan, di ba? Force over area lang yun. Force medyo critical dito eh. So, technically, hanapin muna natin. So, for HI, we have 6,750 pound. Now, ano pa yung pwede natin kunin dyan? Siguro, much better if mag-take naman tayo ng moment sa H. Okay? Pag nag-take tayo ng moment dito sa H, maka-cancel out naman si HI saka si CH. Ang lilitaw sa atin is si CD. Tama? So, kung ganun, nag-take tayo ng moment at C, considering clockwise, positive pa rin. Sige. Favorite nyo naman yan. Yes. Considering clockwise positive. Wait lang. Pangit eh. Summation ng moment at H equal to 0. So, 0 is equal to CD. Tama? Iikot ng clockwise yung CD natin. CD multiplied by 4. 4 yung height nun eh. 4 yung height ng member na to eh. 4 yan eh. Okay? So, 4. And then, dun ka nag-take ng moment. Ito bang 1,5 na to sa D? Pagka dito ka nag-take ng moment sa H, ito bang 1,5 na to? Magkakaroon ba ng moment yan? O narinig ko kayo, sabi nyo hindi. Ang galing nyo naman. Tama. Hindi kayo magkakaroon ng moment dyan dahil magka-pass through yan sa point of concurrency. Ibig sabihin, ang susunod na lang natin na force is etong 1,5 sa E at 1,5 sa F. Since ikot to ng clockwise, so positive yan. Tama? Plus 1,5. Ilan yung distance niya from H? O, tinan mo. Ayan na yun. Binibigay na yun. You have 3. Plus 1,5 multiplied by ilan? 6 naman. Kung mapansin nyo, ang lilitaw ng sagot natin dito ay sinusolve ko pa rin kahit meron na akong solution para ma-double check ko ba kung meron akong pagkakamali. At least hindi kayo magkakamali na. So, we have negative 3,375. So, we have negative 3,375 pounds. Again, wag nyo munang itama. Mamaya na lang. And then, meron ka ng CD saka H, meron ka ng CD saka CH. I think the best way na pwede mo nang gawin is summation forces
vertical is equal to 0 para naman dun sa may CH mo. Tama? Kasi yung HI natin saka CD, hindi magagamit yan dahil along the horizontal yan. So, yun. So, 0 is equal to negative CH. By the way, ano yung slope na to? Kung meron kang 3 na base, 4 na height, ano yung slope mo? Uy, favorite, 3, 4, 5. Okay. So, ibig sabihin, para makuha mo yung vertical niyan using the slope, this is simply CH, the vertical component over the slope. Tama ba? Tama yan. Okay, now, okay, minus 1,5. Malupit. Nagbigay ng moment arm kahit na ano lang. Mali ka na agad nun. Tsabagay, di naman lilitaw yun. Minus 1,5 minus 1,5. So, paano mo nalaman na tatlo lang yung kailangan natin? Guys, yung base lang, yung mga forces, external forces lang, along the cutting plane yung i-consider mo. Sa lumabas ka kanina sa cut nag-moment ka sa C. Guys, ang i-consider mo lang pag lumabas ka sa cut is yung dimension lang. Hindi mo isasama yung force na to. Okay? Yung dimension lang kailangan mo. Dito ka lang nag-take ng moment. Huwag mo isama yan. Okay? Kaya hindi yan ba? So, ibig sabihin, along the cutting plane or sa loob, within the cutting plane, yun like consider mo. Kaya 315 lang yan. Okay, so mangyayari dyan, we have, okay, 0, negative 15, minus 15, minus 15, minus CH, 4 over 5. Ang lilitaw dito guys is negative 5,625 for CH is equal to negative 5,625 pounds. So, i-correct na natin. Okay, this is tension. This is 3375 compression and 5,625. Nalagyan ko ng ganun. Or 5,625 compression. So, using the formula for stress, okay, solve na natin yun. For number 12, we have CD. Guys, ito pa pala isang tip, okay? Kasi, there are problems. Ito na, binibigyan ko na kayo ng tip. There are problems, guys, na sa choices, kung ano yung, kumbaga, ayun, tulad na to. Napasin mo, 28, tinan mo yung 12, 13, 14. Pasin mo, 28, yung 12 saka 13 magkamukha sila ng choices, di ba? Okay. Kung mapansin nyo guys, baka kasi mamaya, tingnan nyo ano man muna yung mag-isagot. For number 12, you have stress ni CD is equal to CD agad. Sino ba si CD? Stress ni ano yun? Okay, sige, stress ni CD muna. Stress ni CD. Ito pala sa baba yun. Ito yun, CD. We have 3375 over 120. By the way, this is pound, this is inches square. So 3375 over 120. So this is 28.125. PSI. For number 13, stress ni HI. Kaya ang suggestion ko, wag per number yung pagbilog nyo. Pag yari nyo na yung situation, saka nyo i-locate kung asan ba yung sagot nyo. Okay? Kasi baka mamali kayo eh. For example, etong 28.12, teka lang, yung HI muna, sige. HI is 6,750. 6,750 pound over 120. By the way, this is tension kasi tama, mali, compression pala yan. CD is compression, tama, yes. Itong HI pala ang tension. So 6,750 divided by 120, this is 56.25. So this is 56.25 PSI tension. Mapansin nyo guys, yung choices sa 12 saka 13 magkamuka. Baka yung 13, yung HI is madala mo sa number 12. Kasi andun din yung choice niya eh. 56.25 PSI. As for HI yun, hindi mo binabasa kung ano hinahanap. Determine the stress at member CD. Unahin mo to.
bilugan. Okay, so 28.125 PSI compression, this is, eto yun. Okay, pag nabilugan mo na yan, proceed ka na sa HI. Ang HI mo naman is 56.25 tension. Meaning, ito naman yun. Tama ba? And then for number 14, ito, medyo okay na iba na naman eh. We have CH. Ilan ba yun? We have 5625. $46.875. I think this is compression. Kasi nag-negative kanina yan. So, eto ngayon yun. 46.875 compression, letter E. Tapos pag-ayari ka na, di ba, sabi sa'yo is, i-recheck mo. For number 12, 28.125 PSI compression. For number 13, we have 56.25 PSI tension. And for number 14, we have 46.875 compression. Check mo dito. Yung HI is tension, tama. Yung CD ay compression, tama. At yung CH ay compression, tama. So, bago ka mag-proceed, at least sure ka na tama lahat ng sagot mo. So, that's for our situation number 3.